So, hello mga kamamshi! So, ito na nga. Naaprubahan na nga ba ang divorce bill dito sa Pilipinas? So, siguro, panahon na po para magkaroon na tayo ng divorce bill dito sa Pilipinas, no? Dahil marami ng mga babae or lalaki, even lalaki din, sinasaktan ng mga asawa nila. Malaking tulong po ito para sa mga mostly sa mga kababaihan na sinasaktan at halos mapatay na ng mga asawa nila, no? Pero hindi naman lahat ay sumasang-ayon sa divorce bill. Of course, meron din ang hindi gusto na magkakaroon tayo ng divorce bill dito sa Pilipinas. Ayon dito sa balita, only ang Vatican nila at ang Pilipinas ang wala pang divorce bill. So ngayon, atin panoorin yung balita tungkol sa divorce bill, kung ano na po ang update dito sa divorce bill sa Pilipinas. Inaprubahan na in principle ng House Committee on Population and Family Relations ang mga panukalang nagsusulong na i-reinstitute ang absolute divorce at pag-legalize ng church annulment. Isa po yan sa mga pangunahing nagsusulong ng absolute divorce ay si Albay Representative Edsel Lagman. Giit po niya, tanging Vatican City at Pilipinas na lang sa buong mundo ang hindi pa rin pinahihintulutan ang absolute divorce. Bumuo na ng technical working group na pangungunahan ni Lagman para i-consolidate ang mga probisyon sa isang substitute bill. Kaugnay po niyan, magkakasama natin mismo magandang Albay balita po Congressman to, no, para sa Edsel mga Lagman. baong Bukod po sa magiging mabilis at matipid, ano pa ang magiging advantage po ng absolute divorce kumpara nga po sa annulment of marriage na mayroon tayo po ngayon? Kahit na limitado pa rin ang basihan ng absolute divorce, ito ay mas malawak siguro kung ihambing sa annulment of marriage. Unang-una, ano ang difference sa pagkakaiba ng annulment sa absolute divorce? Ang patayan ng annulment ay kailangan bago ng matrimonyo o kasabay ng kasalan. Ngunit ang karamihan na basihan ng absolute divorce ay pakatapos ng kasalan. Yan ang sinasabi na Nagsasama ang mag-asawa during cohabitation. At iyan ang pagkakaiba. Kapares, for example, ng marital infidelity, abuse of one spouse against the other, ang pag-transition from one sex to another, yung tinatawag na separation in fact for 5 years or legally separated for more than 2 years, at yung mga talagang hindi na pwedeng maayos ng marital differences. Mamatay na sila, no? Go ahead, Kong. Kante ang mga differences na yan. Talaga.